Yan, nagpainit na po tayo ng kawali. Mainit na rin po yung mantika. So mag-start na po tayo. First step po natin, i-sear natin itong ating pork belly. Season natin ng salt. Yan. Salt. Himalayan salt po ang gamit natin. Saka itong natin ng miller natin ganda. Lalagay din tayo ng pepper. Yan. Freshly ground pepper yan. Yan. So ang purpose natin ay maging brown ng lahat ng edges ng ating pork belly. Yan. So balik po tayo mamaya. So ayan, ganda na po ng kulay ng ating pork belly. So pwede na po natin yung ihahon. Yan. So next step po natin, magigisa natin ng bawang. You know? So hintayin lang natin mag-brown yan ng konti. Yan, makalipas po ng segundo. Yan. Medyo brown na ating bawang. So lagyan natin yung sibuyas. Ito naman ang ating sibuyas. Yung. So gusto natin mangyari sa sibuyas, maging translucent. Yan, malipas po ang ilang segundo ulit. Manambat na po ang ating sibuyas. So next natin lalagay yung kamatis. Grabe, napakamura ng kamatis ngayon. So familiar sa inyo ang recipe natin ngayon. Maraming kamatis. Yan. Sasabihin na rin natin itong patis. Yung buburan pa natin ng konting paminta. Yan, konti pa. Tapos takpan natin. Yan, hintayin natin lumambot ang kamatis. Siguro mga 5 minuto. So balik po tayo mamaya. So balik po tayo. Yan. Makalipas po ang 5 minuto. Yan, tignan nyo po. So next step po natin, yung mash po natin yung mga kamatis. Yan. Para lumabas po ang lasa nila. So kung sa tingin nyo lusaw na yan, ibabalik na po natin yung pork belly. So ito yung pork belly natin. Isin lang natin. Yan. So kailangan natin ng tubig para palambutin ang ating mga karne. Yan. Takpan po natin. So hintayin po natin lumambot ang ating mga karne. So balik po tayo mamaya. Siguro mga 30 to 40 minutes. So balik po tayo after 35 years. Yan, panigurado malambot na po ang ating mga karne. Yan, oh. Malambot na nga. Alright. So next step natin, maglalagay pa tayo ng mga pampalasa. Meron tayong pork cubes. Yan. By the way, kung gusto niyo mas maraming tubig, nasa inyo po. Kung gusto niyo konting tubig lang, nasa inyo rin po. So lubog lang natin yan. Yan. Tapos maglalagay pa tayo ng sitaw. Ito po ang sitaw natin para may gulay. Yun. Halu-haluin natin ng konti. Ayusin. Yan. Tapos takpan natin ng mga 3 minuto. Balik po tayo mamaya.
Yan, balikan po natin. Grabe, ang sarap po. So, huli lang natin. Yan. Grabe, napakasarap niyan, panigurado. Kinamatisan na pork, you know. Para may iba, meron po akong olives. Yan. Gandang tignan, no? Ganda ng ano, color combination, no? Diba? Lalagay pa tayo ng bok choy. Kung walang bok choy, pwede po ang pechay. Yan, no? Pasensya na po sa ingay, may mga batang umiyak. Yan, no? So, ayusin lang po natin. Yan. Tapos maglalagay tayo ng 3 siling haba. Yan. So, malapit na tayong matapos. So, takpan lang natin yan ng mga 2 minuto. Tapos balik po tayo mamaya. Yan. Balik po tayo mamaya. So, balik po tayo. Yan. Kung titignan niyo po, yung mga gulay natin, hindi pa luto yan. Pero yung heat residue, yan na magpapaluto dyan. So, ang mangyari, magiging ano sila, half cook. Yan. Pakita ko lang po siya ng malapitan. Yan, no, tignan niyo po. Napakasarap niyan. Mabisang mabisa po ang lasa niyan. Paldong-paldo po tayo dyan. Yan, no. Napakasarap niyan. Panalong panalo po yan. Yan, tapos na po tayo sa ating pagluluto. Sana nag-enjoy po kayo sa aming munting recipe for today. Habang mura po ang kamatis, ito pong gawin yung recipe for today. Maraming salamat po sa panonood. So, ini-invite ko po kayong mag-like, subscribe, at i-share po ang aming video sa inyong mga kaibigan. So, maraming salamat po sa meron po kayong mga nakuhang mga technique. Simple lang po ito eh. So, kahit yung baguhan, kayang-kaya pong lutuin yan. So, hindi na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. Thank you po.